This program is supported by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating salaopin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa paligid ano sa paligid ano sa paligid Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky! Grabe naman, sobrang shiny, shimmery, splendid ka Kaya ngayon. sabi ko nga kay Ricky, Ricky, gusto mo bang umutang ng isang baton? Pwede, no? Pwede natin pwede bang matubos yan? Pwede ata, pwede siguro. Sangla pala, no? Isanla natin yung mga jamons daw. Siyempre, maraming salamat sa mango pa rin sa aking mga kasuotan. Ayun na nga, ang Dito sa ganda-ganda ASPN. naman. Thank you very Very much. classic. They've been my sponsor for over mga 13 years na yata. Wow. Kaya hi Victor, Shasa at yung So, nung may-ari ng 18 ka mango. pa lang, Oo, hindi lang 18, 10 pa lang ako. Oo nga naman yung mathematical equation ko. Ay, good morning. Nako, isang Good tulog morning na po. lang. Weekend na, Ricky. My favorite day Tomorrow, is tomorrow diba? is Friday. Ngayon, at least sumisilip-silip na talaga. Oo. It's a thankful Thursday. Kaya, maski na marami tayong problema na hinaharap araw-araw, every gising is still a blessing. Ika nga, Tama. diba? Sabi nga nila, ang pinakamagandang blessing ay pagdilat mo ng mata sa umaga. Diba? Talaga, Kasi pagdilat maraming mo. hindi nakakadilat ng umaga. Oo, wala diba? na. Namatay na sila sa tulog nila. Baka kumain na masyado maraming bulalo pag bago matulog. At saka ngayon, talagang mas humahaba yung tulog natin, mas sumasarap dahil ang lamig ng panahon. At humahaba nga yung gabi. di Diba? Yung gabi, mas humahaba. Kaya ang sarap-sarap matulog. Hindi mo na minsan kailangan mag-aircon o mag-ventilador. Hindi na. Diba? Nakakumot ka pa. Tapos nasusuot mo nga, ito, naka-sleeveless ka nga lang. Pero ito, yung mga, Naka-knitted naka-knitted ka dyan. Diba? Ang sarap magbihis pag malamig. Ay, Kasi oo. layering. Natatago yung mga bilbil. Natatawi yung mga bilbil, yung Diba? mga fats, Oo. di ba? Pero kamusta naman ang iyong what are your plans for this weekend? For this weekend, syempre, trabaho pa rin. Trabaho pa rin, maski na Sabado. Ikaw din? Hindi, Marami ka Sabado. rin trabaho. Hindi, trabaho ko hanggang bukas na lang. Sabado, relax. Tapos, Relax nako, na. looking forward ako. Triple celebration ng tatlo kong kaklase para sa Wow. kanilang 60th birthday. 60? Oo, di ba? Siguro accelerated ka, Pati, ano? Hindi. Kasi paano mo naging kaklase ang 60? 60 na ako eh. Pero yun ang looking forward ako. Siyempre, masaya yan pag nagtitipon-tipon kayo Ano mga mga- kaklase. sino sila? Si Attorney Dimples Reyes, si Attorney Seth Season, asawa ni Jopet Season, Oo. at saka si Leslie De La Cruz. Wow. Ayan. So kakain kami sa masarap dyan. Sa Chel, yung Michelin. Yes, Oo, yes, Michelin. yes, yan. Oo, Sa pag BGC ba Saturday. kayo? Yes, sa BGC Yan, yan. kami. Happy birthday po! Happy birthday, Dimples, Attorney Dimples Reyes, Attorney Seth Season, and Leslie De La Cruz, sa aking mga kaklase mula sa St. Paul College of Quezon City. Paulinian ka pala. Paulinian. Paulinian ba ang tawag? That's how we make fun of it. Paulinian po ako. Okay, anyway, sabi ko daw sa asking you what your weekend plans are kasi marami na nag-iisip na. Nako, malapit na naman ang long weekend. Di ba pagdating ng Abril, may religious holiday dyan. Grabe naman. Wala pa nga tayo sa January. Ano mo naman, marami talaga nag-iisip na ng mga ganon. Ako, nakamark na yan sa calendar ko na walang pasok, yung mga ganon. Pero, marami rin po, nagbabala na po ang Japan Embassy. Nako, kung kayo po ay may balak pumunta sa Japan dahil nga para sa Sakura Festival, di ba? Yan yung cherry blossoms. Yes, yes. Have you ever seen cherry blossoms? Ang ganda, di ba? At talagang sinakto ko talaga sa Sakura season nila. Yes. Yan. But maybe not a lot of people know, hindi lang Japan ang may cherry blossoms, even Korea has. Yes, oo. Na ang ganda-ganda rin, di ba? Oo. Pag nakikita mo yung mga K-drama, pag Sakura Festival, ay, di ba? Tapos, pag konting hangin lang, lumilipad-lipad na yung mga petals nila. So may choice sila. Di ba? Gusto lang nila makita yung cherry blossom. Ayan po, kung gusto nyo makita, tapos ma-deny yung visa nyo. Sa Japan, dahil balita ko talagang, dami Dagsaan, nakapila. correct, oo. Yan, may South Korea po kayo. May South Korea. But of course, the best is
domestic travel. Of course. Syempre, we should meron tayong ganyan, encourage. may version tayong fire tree. Fire trees, correct. Yes, oo. Oo. Sa San Juan, napakaraming ganyan. Oo, pero yan talaga lumalabas tuwing tag-init, di ba? Kaya nga fire tree, kasi nga pag yes. summer, doon talaga siya namumulaklak. Sa atin, di ba? Sa atin, Oo. oo. Sabi ko nga, dapat yung mga fire trees na yan, gawin natin parang Sakura Festival. no? Lalo na, I think in Tarlac, when you're going up to Baguio, there's a portion there sa may highway, not yung mga NLEX yung sa highway na, Papasok na? papunta ba sa may Tarlac. Ganun, marami kang madadaanan talaga ng mga fire trees. Pero yun na nga, let's encourage domestic travel. Of course, Kasi nga, marami na to po talaga nagrereklamo na ang mahal-mahal na po ang pamasahe. Kasi mas mahal pa yung local tickets madalas Minsan, lalo na yung sabi mo nga sa Siargao, Sa Siargao. tapos sa Batanes, Ngayon pati diba? sa Bohol, nagmahal na din. Oo, sa Bohol. Kung halimbawa makita ka ng mga promo sa Facebook at sa mga tourist packages, Yes. tourism packages papunta ng Hong Kong, papunta ng Europa. Oo. Napakamura. Napakamura. Ikumpara mo, no? Yeah, pero syempre gusto natin i-promote pa rin yung sariling atin. Naalala mo yung panahon ni GMA, ni former President Gloria Macapagal Arroyo? Ay, yun. Diyan ang uso yung long weekends, Yung mga diba? long weekends, di ba? Inuurong-urong Oo, niya para oo. pag kunyari, holiday falls on a Thursday, gagawin niyang Friday na Para lang. di ba makatulong sa ekonomiya. Para makatulong sa ekonomiya, mamamasyal kayo, akit kayo ng Baguio or whatever. So sana, ewan ko kung applicable pa rin na iuro yung mga holiday para talaga yung mga long weekends, mapagsamantalahan, di ba, ng mga tao. Sila kaya gusto niyo po ba ng long weekend? Long weekend? Syempre, Oo. ako gusto ko ng mga long weekend. Ako din. Kasi wala naman tayong long weekend. Wala na tayo, masarap isipin na, long weekend, maski yun na hindi lang. tayo, Nakiki-join tayo sa ating in spirit. Yes. Pero kaya namin nabanggit po aside yung for the visa application for Japan visa. Mamaya tatalakayin kasi natin yung travel tax. Marami rin nagrereklamo Nireklamo ko yung dati sa'yo, di ba? Oo. Sabi ko, bakit Ako kailangan nagreklamo mag-travel ako tax? dahil nung huli kong alis, hindi ko pala nabayaran yung travel tax. Kasi ibang airline, hindi Ayan yung PAL. sinasabi ko sa'yo dati. Yes. So, I had to go again. Go out again. Hindi mag-go out. Di ba there's a counter there for the travel tax. Pero may pila. It's a Yun na nga. hassle. Oo. Di ba what if, kunyari, on a budget ka, tapos wala kang dalang pera. Ayun pala, sakto lang yung baon mo, no? Wala kang credit card or whatever. So, ano mangyayari sa'yo? Kaya nga. Medyo mataas rin yan na 1,620 Yes. per passenger. correct. So, mamaya po, makakausap po natin ang suki nating tax expert na si Mon Abrea para tanungin siya, necessary ba talaga ito? Importante ba talaga na magbayad tayo ng travel tax? At ang nakakalungkot dyan, parang sabi nga ng mga kaibigan ko na foreigners, parang wala naman sa bansa nilang ganyan. Oo nga. So nagulat sila, bakit kailangan ko umalis ulit sa pila para pumila ulit sa counter sa labas Yes. para magbayad ng travel tax. So alamin nga natin, curious din ako, saan ba napupunta yan? Yes. So, okay, Ricky, ano pa mga pwede mong i-kwento sa ating ito mga naman, viewers? medyo malungkot na balita, kaya kailangan po talaga tayong magtipid ng tubig. Di ba, nung bata pa tayo, sinasabihan tayo conserve water, no? Ito Wala na nga ng yung- kuryente, wag lang tubig. Correct. Oo. Ito na po ang long-term effect nga dahil nagbabala na ang United Nations na ang mundo ay pumasok na sa tinatawag nating global water bankruptcy kung saan mas mabilis nang nauubos ang tubig sa mga ilog, lawa at mga aquifer at kaysa sa kakayanan ng kalikasan na papunan ang mga ito. So nagkakaroon na siya ng mismatch. Yeah. Ayon sa pag-aaral ng United Nations Research Institute, sanhi umano ito ng labis sa paggamit, polusyon at epekto ng climate change. At dahil dito, mas lumalala ang kakulangan sa tubig na direktang nakakaapekto sa pagkain, kalusugan at kabuhayan ng bilyong-bilyong katao. Nanawagan ang UN ng agarang pagbabago sa pamamahala ng tubig, kabilang na ang mas episyenteng paggamit at pangangalaga sa mga likas na yaman. Hindi na daw po sapat ang pansamantalang solusyon at kailangan ng pamatagalang hakbang upang maiwasan ang mas malubhang krisis sa hinaharap. Ito na. Yun na nga, 'di ba sabi nga nila, water now is the new liquid gold. Kasi 'di ba, if you notice minsan yung bottled water, Kulang mas din. mahal pa 'yan sa gasolina o sa hindi. Minsan lalo na nung tumaas yung mga presyo ng nung mababa medyo ang presyo ng gasolina, minsan yung tubig mas mahal pa yung bibilin mo bottled water. Talaga? Yes, kasi Grabe. lalo na pag mga Evian ang iniinom mo, o mga Siyempre. Fiji. Siyempre, pag iniinom mo iba, akala ko yung nag-iinom natin.
Di ba? Pero di ba, akalain mo ba naman, di ba, akalain mo magkakatotoo na Yeah. someday daw, nung bata ako, sabi nila, someday, water will be sold in bottles. Bottles, Parang hindi mo oh. maisip Isip, yun dati, yes, no? oo. Ngayon talaga, hindi ka na makainom kapag hindi bottled water. Kasi di ba minsan nga dahil sa pollution, Oo. yung tubig nga ang dami ng mga microorganisms diyan na Oo. hindi maganda para sa ating kalusugan. So kailangan ng i-filter yan, Oo, di ba? Lalo oo. na if you have a very sensitive stomach, Stomach, di ba? ano, Yeah, I oo. know a lot of people na kailangan talaga kung hindi pwedeng hindi bottled water, dapat pinapakuluan, Oo, di ba? okay, sparkling water sparkling dapat. water, wow. Like your shirt. Like my shirt, shiny, shimmery, splendid. Okay, ito naman po ang ating ASPN pa rin tayo. Ang ating Super Panalo News. Ngayon ako, ito sa mga mahihilig mag-explore. Dahil po, ngayon po ang Science Exploration and Discovery Thursday. At para sa ating mga space fans dyan, ako, fasten your seatbelt. Bakit? Dahil Saan tayo siguradong ma-excite kayo dahil matapos po ang mahigit 50 taon, after more than 5 decades, muling magbabalik ang tao sa paligid po ng buwan. Aba! Wow. Paligid lang? Hindi May sila mission tutungtong? na naman. Wala, ito makinig ka. Okay. Dahil nga, sa pamamagitan nito ng Artemis 2 mission ng NASA. Ang NASA, syempre, alam na natin, wala yan sa Amerika. Yan yung National Aeronautics and Space Administration. Ayan. Ito po ang kauna-unang crewed lunar mission mula pa nung Apollo 17 noong 1972. Syempre, sino yung astronaut noon? Yung Si? sikat? Neil Armstrong. Sino ang Miss Universe noon? Noong 1969, si Miss Gloria Diaz, Ayan. di ba? Ang famous quote dyan ni Neil Armstrong, sabi niya, that's one small step for mankind, one small step for man, one giant leap for mankind. Doon niya Diba? sinabi yun, nung nakatungtong siya Oo. sa buwan. So ayon po sa NASA, hindi ito isang landing mission. So it's Ay, not a hindi landing na. mission, hindi sila lalapag Oo. sa buwan. Kaya hindi ang mga astronaut. Isa pa rin daw itong test flight. It's a test flight lang na gagamit sila ng powerful manned rocket na nagawa po sa ating kasaysayan. Aba, rocket ang gagamitin nila. 10 araw po ang biyahe. Ang layo, no? 10 araw ang biyahe. Apat po ang astronaut habang iikot sila sa malapit sa buwan. Ayan sila. At masisilayan ito mula sa malapit na orbit. So ano lang sila, dudungaw-dungaw lang Parang sila. parang yung asawa ngayon ni Jeff Bezos, di ba? Oh. Tsaka si Katy Perry. Ay, nagkaroon sila ng moon trip. Oo, nag-moon trip sila. Oh, pero ano lang yun, di ba? Parang a few hours A few lang. hours. Pero ganyan magmahal si Jeff Bezos. Kasi Oh. ano pala, Nagbayad sila eh, di ba? si Jeff Bezos sponsored it. Yeah. Kasi yung asawa niya ngayon Oh. ay isang piloto. Ah. Kaya ayun ang gift niya. Wow! Naku, ito sila, 10 araw. So, ang pangunahin dyan ng mission ay si Reed Wiseman. Siya yung head, kumbaga kapitan. Ang commander nga po ng Artemis 2. Isa siyang dating NASA chief astronaut. Ayan. Tapos kasama niya bilang piloto si Victor Glover, isang NASA astronaut din, at isang US Navy captain. Wow. Tapos yung kanilang mission specialist ay si Christina Koch na may hawak ng record sa pinakamahabang space flight ng isang babae. She's the only woman dyan po sa mission na yan. Sa loob po ng 328 days. Wow! She Galing. stayed in a space flight. More than a year. Isang taon, no? O halos isang taon. Ilang days ba? 365 pala. Almost a Tama, year. tama. Makakasama rin po nila si Jeremy Hansen mula po sa Canadian Space Agency. So, ayun po, kung kayo po ay nanonood, ayun po yung 4 na mukha ng ating mga astronauts na papaligid dyan po sa may buwan. Ayon po sa NASA, ang pinakamaagang launch window ng Artemis 2 ay sa February 6 at may mga alternative launch dates din sakaling maantala dahil po sa panahon o mga technical na issue. Hindi man sila tatapak sa buwan, mahalaga ang misyon ng Artemis 2 bilang hakbang patungo sa muling paglapag ng tao sa buwan at plano rin pong makarating ang tao sa planetang Mars. Mars! The fire planet. The fire planet. Ano yun? Women are from Venus and men are from Mars. Di ba? Yun ang sinasabi nila. Ayun yung libro. Iba-iba. Oo, Oo, ibang-iba. Ibang-iba talaga yung mga ugali ng mga lalaki at babae. So, abangan natin yan. Tingnan natin kung matutuloy sa February 6 ang Artemis 2 launch mission. Kaya yung mga babae pwede po kayo maging astronaut, pwede kayo mangarap maging astronaut. Kasi course. imagine, the 4-man team, Oo. may isa pong babae dyan. Tsaka siya yung pinakamaraming Oo, may flying time, record kumbaga siya. Oo. 28
28 days. Grabe. Ako, I'm so excited for them at siyempre Yes. abangan natin yan. Pero Oo. ikaw naman, kung may space fans, fasten your seatbelt. Meron din ako. Oo. Siyempre, science nerds. Ba science naman ikaw, ah? Favorite Okay. mo tong subject na to. BS Science, bobo sa science at math. Okay. Ayan, science nerds! Dive in with us. Eto kasi, Patpi, Oh. may mga siyentipiko na nag-iimbestiga ng isang literal na deep idea. Posible raw kasi na may oxygen na nabubuo sa pinakailalim ng karagatan kahit na walang araw above. Tinatawag nila itong dark oxygen. Ayon sa mga researchers, ang mga metallic na batong nasa seafloor na tinatawag na polymetallic nodules ay posibleng naglalabas ng electric charge na sapat daw to split seawater into hydrogen and oxygen, o ito yung proseso na tinatawag na electrolysis. Pero ang catch, may debate rito, marami kasing siyentipiko at deep sea mining companies ang nagdududa. Kaya ngayon, babalik sa karagatan ang team ng British Marine Ecologist na si Andrew Sweetman gamit naman ang dalawang bagong deep sea landers na kayang sumisid hanggang 11 kilometers ang lalim at makaya ang matinding pressure sa karagatan. Mayroon itong mga sensors na kayang sukatin ang seafloor respiration kung saan matutukoy nito kung talaga bang may oxygen, May na oxygen. nabubuo nga sa ilalim ng dagat. Ilulunsad ang mga landers mula sa isang research ship sa Clarion Clipperton Zone, isang malawak na rehiyon na matatagpuan sa pagitan ng Hawaii and Mexico. So what will the benefit be if they prove na meron ang dark oxygen? Diba? Baka may yung use bagong kaya niya? man-made component na Oo. to help us create our own Or oxygen and pag produce. sumisid ka, hindi mo na kailangan ng tangke kasi may oxygen na. Di ba? Pero Kasi deep sea eh. Deep sea no? Pinakailalim Lalim eh, oo. Gaano ka lalim kayang isisisid Oo, nila, baka no? hindi ka na Naku, umabot sa ilang pinakailalim. ilang hundreds of feet or thousands of feet ang deep sea. Oo, Di ba? super Tsaka deep, sabi deep, nga nila, dark eh. itim na eh. Di ba? Itim na Wala ka na daw talaga. talaga Oo. makikita dyan eh talaga. Oo. O ayan, anong temperatura pag ikaw may deep sea? Di ba? Ang Wala na, lamig-lamig wala nun na. eh. Di ba? Hindi ko nga alam kung aabot ako hanggang kahit man lang ilang metro. 100 meters or Oo, whatever. Na walang Walang- oxygen. ay, wala, hindi mo kakayanin Wala, talaga unless yun. sirena ka. Alam naman natin walang sirena. Walang sirena. Okay, Ricky, ano yung ating status ng ating panahon na ngayong Thursday? Ano asahan natin? Medyo good news, medyo malamig-lamig pa rin, pero ang status po ng panahon ngayon, humina na nga kasi si Tropical Depression Ada, naging low pressure area na lamang ito, ngunit nasa loob pa rin Ha? ng Ayaw Philippine niya Area of umalis? Responsibility. Akala natin paalis na, Oo no? nga eh. Huling namataan ng LPA sa layo 1,285 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa pag-asa, posibleng tuluyan ang malusaw sa susunod na 2 araw ang sama ng panahon. Patuloy naman ang monitoring ng pag-asa sa isa pang LPA sa labas naman ng PAR. Ayon po sa Weather Bureau, hindi naman ito magiging bagyo sa loob ng 24 hours. Samantala, patuloy namang mararamdaman ang amihan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Kaya maginaw. Ang sarap magyakapan. O nasa ilalim ka lang ng Ako, masarap na lang kumot. kumain. Sinabi din ng pag-asa na ang peak season ng amihan ay patuloy na mararamdaman hanggang sa kalagitnaan ng Pebrero. Oh. Inaasahang iaanunsyo ang pagtatapos ng cold season. Ito na, sa unang linggo ng Marso. Kung kaya kung ako nagreklamo ang ginaw-ginaw lagi. Oo. Sabi mo nga, di ba, enjoying ko na. Yes. Dahil papalapit na ang napaka-hot season. Nako. Pero usually, ano yan eh, di ba? Malamig pa yan until first or second week of March. Pero nararamdaman mo na yung tindi ng init pagdating ng April. Ayan na. April, May. Nako, grabe na talaga yan. Yan. Oo. Ako, So, ngayon, makakaranas po tayo ngayon ng maximum temperature na 30.6 degrees Celsius, mamayang alas 2 ng hapon, at ang sunset naman ay mamayang 5:50 ng hapon, Patpi. Okay. At ang ating favorite part, chiching! Asa na? Ayan po. Batay po sa huling post ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nako, ayan, magandang balita. Lumakas na po ang ating piso kontra dolyar at nagsara po sa halagang 59 pesos and 26 centavos. Lumakas po siya ng 9 na sentimo po ang piso natin kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Martes sa halagang 59 pesos and 45 centavos. Ayan. Sige, lakas pa. Magpalakas ka pa, piso. Mag-ano ka pa. Tawag dito, lumakas ka, mag-weightlifting ka sa klase ni Heidi Lim. Ito naman po, ang palitan po ng ating piso kumpara po sa mga iba pang mga currency. Sa Japan yen po, nagsara po sa halagang 37 centavos. Sa euro, 69 pesos and 73 centavos. Sa Hong Kong dollar, 7 pesos 62 centavos. Habang ang Saudi Riyal, 15 pesos and 86 centavos. Yan po ang ating palitan mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky, 3
issue pa rin tayo, maski na Thursday. Siksik na siksik tayo. Ito, Anong pareho una natin nireklamo to dahil Yes. nag-travel tayo lang nung Yes. nakaraang buwan. Alamin Oo. po natin ang travel tax. Bakit ba kailangan magbayad ni Juan? Kung ikukumpara sa ibang bansa, normal ba ang ganitong uri ng travel tax? O naiiba talaga ang Pilipinas? Saan nga ba ito ginagamit? Dapat na bang baguhin, bawasan, o tuluyan ang tanggalin ang travel tax? Tanggalin! Tanggalin! Sasagutin at tuturuan tayo mamaya ng isang tax expert, ang ating suki na si Mon Abrea. Ayan po ang ating issue number 1. So, sa mga mahihilig, gumala, di ba? Mag-travel Kung ikaw ay si Pat. Gumala. Kung kayo ay mahilig gumala, ayan, makinig po kayo. At ang ating second issue naman po, nakakulong na po nga sa Quezon City Jail male dormitory po si dating Senator Bong Revilla matapos po maglabas po ng commitment order ang Sandigan Bayan. At ayon naman po sa Department of Interior and Local Government, ayun po, hinatid na po siya ni Secretary John Vic Remulla noong isang araw. So kakamustahin po natin ang lagay po ni former Senator Bong Revilla sa piitan. Alamin po natin kung may special treatment ba ito. May mga nagsasabi special treatment pa rin Oo nga yan. daw eh. O kasi may sarili siyang may sariling although he's sharing it, he's going to share it with some inmates, either 7 to 9 inmates, 47 square meters. Ano daw yun? Spacious daw yun. Sabi nga sa kanya, VIP siya, very important prisoner. Oo. So makakausap po natin si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Siya po ang spokesperson po ng BJMP. Yan po ang ating second issue. Samantala, pag-uusapan din po natin ang pagsampa ng panibagong graft and plunder complaint kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman ni dating Senador Antonio Trillanes at ilang miyembro ng civil society group na tinatawag na silent majority. Maliban pa po rito, nakaamba na ang pagdating ng Pebrero ay maaaring magsampa ng panibagong impeachment complaint sa Vice-Presidente. Yan. Alamin natin ang validity ng mga inirereklamo sa ikalawang Pangulo at tanungin po natin mamaya si Attorney Sal Panelo, ang former Chief Presidential Legal Counsel nung panahon po ni former President Duterte. Yan po ang ating 3 issues ngayong umaga. So samahan nyo kami hanggang alas 10. At ito po, ito ang ating question of the day bago po tayo mag-commercial break. ESPN pa rin tayo, ating pusuhan, sambayanan natin. Ang travel tax nga daw ay isang buwis na ipinapataw sa mga Pilipino at ilang dayuhan kapag umaalis po ng ating bansa. Hindi ito napupunta daw sa airport operations o sa airline services. Kung hindi, ang pera ay hinahati sa 3 ahensya. 50% napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TEZA para daw sa mga tourism project at infrastructure. 40% naman po ay napupunta sa Commission on Higher Education sa CHED para daw sa turismo at hospitality education. At 10% naman po ay napupunta sa National Commission for Culture and the Arts o NCAA para sa kanilang conservation ng kultura at sining. So dyan daw napupunta yung travel tax. So may mga panukalang batas nga na nagmumungkahi na bawasan na o alisin na ng tuluyan itong travel tax dahil ito po ay dagdag gastusin sa mga biyahero at bumababa po ang kompetisyon po ng Pilipinas sa ibang ASEAN nations na walang ganitong buwis. So ano sa palagay nyo? Dapat na bang baguhin, bawasan o tuluyan tanggalin na po ang travel tax? So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi po sa aming talakayan online. Ayun, very interesting mamaya yung discussion na yun sa travel tax na Tama, yan. lalo na sa mga biyahera. Sa mga biyahera. Makati ang paa. Makati ang paa. Tagtag ng nunal ang talampakan ng paa. At magbabalik po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy na ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 8:29 na po ng umaga. I'd like to greet my favorite tita, Tita Tessie Baltazar. Thank you for watching. Talagang Tita Tessie ko, #1 fan ko yan. Sabi niya, Patri Isom magaling. Thank you, Tita Tessie. Siyempre, kailangan family lang talagang magsasabi, ikaw pinakamagaling, di ba? Nasa lahi natin yan, Tita Tessie. At ang oras muli, alas 8:30 na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga maiinit na balita ngayong Huwebes, January 23
2026. ASPN pa rin tayo, ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline, Vice President Sara Duterte, kinasuhan na po ng plunder at iba pang mga krimen. Villanueva, posibleng isunod kay Revilla. At Senator Bato de la Rosa, nagparamdam sa kanyang 64th birthday. Bagong ambassador ng China sa Pilipinas, nanindigang lalabanan ng mga pag-atake at paninira habang isinusulong ang kooperasyon. At ating world news, Board of Peace na isinusulong ni Donald Trump, nagdulot ng pagkakahati-hati sa Europe at Middle East. Atong ang isinuko na ang kanyang mga baril. At ang ating showbiz pasilip naman, mga anak ni na Jelly de Belen at Ariel Rivera, mas pinili ang mag-Biko business kaysa mag-showbiz. Diyan sa Canada sila may Biko business. Nasa Canada na ba sila? Yes, Wow. oo. At ang oras muli, alas 8:31 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod ng mga headlines. Naharap po si Vice President Sara Duterte sa panibagong hanay ng mga reklamo para sa plunder at iba pang krimen kaugnay po ng umano'y maling paggamit ng confidential funds nung siya po ay kalihim ng Department of Education at alkalde ng Davao City. Ito na po ang ikalawang beses na siya ay kinasuhan ng plunder, malversation, bribery at graft sa Office of the Ombudsman. Ang pinakabagong mga reklamo ay inihain ng isa sa pinakamatinding kritiko ng kanyang pamilya. Walang iba kung hindi si dating Senator Antonio Trillanes IV. Kasama niya po ang civil society group na The Silent Majority na pinamumunuan ni Jocelyn Acosta. Inakusahan din sa mga bagong reklamo si VP Sara Duterte ng pagtanggap ng pera mula sa isang taong may kaugnayan sa iligal na kalakalan ng droga nung siya po ay alkalde ng Davao City. Tinukoy rin po ng mga nagrereklamo ang dalawang pampublikong insidente kung saan umano'y nagbanta siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinaliwanag ni former Senator Trillanes ng kasong inihain nila sa ombudsman ay magsisilbing supplemental complaint sa kasong inihain noong December ng ilang personalidad, kabilang na po dyan si dating Finance Undersecretary Shelo Magno, kung saan tinukoy ang umano'y maling paggamit ni VP Sara ng 612.5 million pesos na confidential funds. Kasama rin po sa mga bagong reklamo ang mga pahayag ni Ramil Madriaga, numano'y dating bagman ni VP Sara, na tumukoy sa mali umanong paggamit ni VP Sara ng 650 million na ipinagkaloob sa kanya bilang pinuno ng DepEd noong 2023. Inakusan din ni na former Senator Trillanes at si Vice President Sara ng kabiguang magpaliwanag o mag-ulat tungkol sa 125 million pesos po na confidential funds na ibinigay sa Office of the Vice President noong December 2022 naman. Tinukoy nila ang 23 bilang o mga insidente no mano'y mga anomalyang ginawa ng Vice President, kabilang na po dyan ang 8 billion pesos po na overpriced procurement ng mga laptop, mga disallowance na tinukoy ng mga state auditor, at ang umano'y buwanang pagbabayad sa dating DepEd Undersecretary na si Gloria Mercado. Tinukoy rin nila ang umano'y pagkakasangkot ng kanyang pamilya sa smuggling ng droga. Binanggit din po sa mga bagong reklamo na 192 silid-aralan lamang ang naitayo sa panahon ng kanyang panunungkulan sa DepEd mula sa target na mahigit na 6,000. Tinukoy rin po ang kanyang kabiguang ideklara ang mahigit po na 2 billion pesos na halaga ng ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Tinukoy rin po ang sinasabing public meltdown ni VP Sara Duterte noong November 2024 sa isang online press conference kung saan minura niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at inihayag na may kinausap na siyang assassin para patayin ang Pangulo sakaling magtagumpay ang isaw manong planong patayin siya. Samantala, formal namang naipasa na sa Office of the Speaker ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po kay House Secretary General Cheloy Garafil, sa pagtanggap ng impeachment complaint, titiyakin ng Office of the Secretary General na wastong naipasok, naitala at naipasa sa taming opisina ang dokumento. Inihain po ng abogadong si Andre De Jesus ang naturang impeachment complaint noong Lunes, January 19.
Inendorso naman ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Kaugnay nito, nanawagan po si Senator Robin Padilla sa mga kinaukulan na tigilan na ang patuloy na pamumulitika sa Pilipinas. Binigyan diin ng senador sa pamamagitan ng isang social media post na mas dapat tutukan ng mga mambabatas ang mga isyung may kinalaman sa buhay ng mga Pilipino. Nanawagan siyang itigil na ang pagsusulong ng impeachment laban kina Pangulong Marcos at VP Sara. Agree naman ako dyan, di ba? Parang, nako, puro politika na lang. Ay, paano yung mga, ating mga kababayan na talagang walang trabaho, Tama. kulang ang kinakain. Parang ayun na lang yung ang dami dami nilang pinagtutuloy ng problema. pansin, ano? Ano Kaya pang batas yung nagagawa ng mga mababatas? Kaya Kung yung isa nga. nagdidinig sa Senado, Oo. yung isa nire-revise yung Oo. kanilang impeachment complaint para Correct. kay VP Sara. Ay, talagang hindi na tayo natuto talaga. Ay, Pilipinas, ang hirap mo rin mahalin. Ayun na nga. Oo, no? di ba? Ang hirap. Ito naman, Patpi, matapos ang pag-aresto at pagkakulong kay dating Senator Ramon Revilla Jr. kaugnay na mga anomalya sa flood control, posibleng sumunod na si Senator Joel Villanueva. Ayon kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, 3 kaso ng malversation ang hinaharap ni Villanueva na pawang mga walang piyansa. Nilinaw ni Martinez na nasa preliminary investigation o sumasailalim pa sa karagdagang pagsusuri ng mga piskal ang mga ito. Iniulat ni Martinez na sa isa sa mga kaso, humiling si Villanueva ng karagdagang panahon para magsumite ng kanyang counter affidavit. Hindi rin niya ito personal na humarap sa preliminary investigation noong January 20. Pinagbigyan ng mga piskal ang kahilingan ni Villanueva at pinalawig ang deadline hanggang January 26. Nagmula ang mga kaso sa umano'y maling paggamit ng publikong pondo para sa isang flood control project na ipinatupad ng Top-Notch Catalyst Builders Incorporated sa Bulacan. Bukod kay Villanueva, kabilang din sa mga respondents ang mga dating Department of Public Works and Highways Engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay Martinez, mayroong 14 na nakabinbing kaso ng flood control sa DOJ. Ang unang batch na binubuo ng 5 kaso ng malversation ay may kaugnayan sa Sims Construction Trading para sa mga proyekto sa ilalim ng First Engineering District ng Bulacan. 2 sa mga kasong ito ay pinasa sa Ombudsman at kalaunan ay inihain sa Sandigan Bayan. Nakabinbin naman para sa resolusyon ng 3 kaso. Ang ikalawang batch na binubuo ng 6 na kaso ay inihain sa DOJ at may kaugnayan sa Wawaw Construction o sa Top-Notch Catalyst Builders. Ang huling batch naman ay 3 kaso ng plunder na may kinalaman kina dating Ako Bicol Representative Zaldico, dating Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada. Hinimok ni Martinez ang publiko na magtiwala sa proseso ng hustisya at sa mga piskal. Samantala, binabatikos ng kapatid na isang grupo ng mga political prisoners ang pagkakakulong kay Revilla sa New Quezon City Jail. Sa Payatas, special treatment nila ito. Tinukoy ng grupo na habang nakadetine si Revilla sa isang 47 square meter na selda na may hindi bababa sa 5 bunk beds lamang, isang palikuran, isang paliguan at isang lababo na angkop para sa hindi bababa sa 10 katao. Nagsisiksikan naman ang mga mahihirap na inmates at mga political prisoners sa masisikip at hindi makataong selda. Tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology na hindi binibigyan ng special treatment si Revilla. Ayan, mamaya nga makakausap po natin si Jail Superintendent Bustinera para tanungin natin nga yung kalagayan nga ni former Senator Bong Revilla kung talagang nga may special treatment. Ngayon nakatutok na yung taong bayan, ano? Oo. Tinitingnan talaga nila kung talagang patas ba yung pagtrato. yeah. Lalo na, Oo. naramdaman natin lately na yung mga VIPs natin, sila pala yung rason kung bakit ang dami naghihirap talaga. Hirap, correct. O bago ko sundan, nanonood si Kawe sa Wena. Sabi ni Kawe na tawang-tawa nga daw siya dun sa sinabi kong tad-tad ng nunal yung mga talampakan. And I also like to say hi to my Itim na other yun. cousin kay Itim na Risa. yung nunal. Itim na yung paa. talampakan. At saka dun sa isang pinsan ko kay Risa Nopomuceno na kasama ng Tita Tessie kong nanonood. Hi, Good Tita morning Tessie po. again. O ito po, sa ibang balita po, nagparamdam na po si Senator Bato de la Rosa. Happy birthday. O, diba? Sa isang social media post sa kanyang ika-64th 64th birthday, sinabi po ni Senator Bato de la Rosa na buhay pa siya at maayos ang kanyang kalagayan. Patuloy rin niya siyang naghihintay para sa tunay na paghanap ng hustisya.
Kung tutuan niyang may mga kaso laban sa kanya at hihintayin niya ang panahon at katiyakan na maharap niya ang mga ito sa harap ng mga kapwang Pilipino. Binueltahan din niya ang mga taong atat daw na makita siyang inaaresto ng isang dayuhang entidad. Pinaniwalaang nangunguna si De La Rosa sa listahan po ng International Criminal Court o ICC ng mga sinasabing kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Hindi na po nagpakita si Senator Baton de la Rosa sa Senado mula nang kumalat ang usap-usapang may inilabas na pong warrant of arrest para sa kanyang ICC na inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla. So, belated happy birthday po, Senator Baton de la Rosa. Sana nga, di ba, nanawagan sa kanya si Senator Ping. Wala pa namang arrest warrant eh. Di, bumalik ka na muna sa Senado, sayang rin yung mga boto mo. Di ba? Like, nung budget hearing, siya yung dapat in charge sa defense. Hindi niya syempre na nabigyan ng hustisya, hindi niya napagdepensahan. Si Senator Win Gatchalian ang umupo kasi wala siya. Tama. So yung mga ganyan, 'di ba, sayang. At saka rin. para, di ba, malinis niya yung kanyang pangalan, di ba? Pangalan. Supposedly, yung Yeah. staff niya, yung mga plantilla niya, puro Oo, kamag-anak mga niya. kamag-anak, So, correct. di ba, kapag nandyan siya, Nagtatago. siya eh. Kapag nandyan siya, pag physically nandyan siya, madedepensahan niya yung sarili niya kahit paano. Yeah. Hindi lang yung budget niya, Oo, di ba? oo. Kaya, well, anyway. ito naman, nilinaw po ng bagong ambassador ng China sa Pilipinas na si Xing Quan na patuloy na isasulong ng embahada ang pagkikipagkaibigan at pakikipagtulungan sa Pilipinas habang pinagtatanggol ang mga pambansang interes ng China. Iginiit ni Xing na lalabanan ng Beijing ang anilay mga walang batayang pag-atake, paninira at pagpapalaganap ng peking balita. Sa kanyang keynote address sa New Year Media Party ng Chinese Embassy, sinabi ni Xing na bukas ang China sa makabuluhang dialogo at talakayan hinggil sa mga pagkakaiba at alitan. Inilabas ni Xing ang naturang pahayag kasunod ng diplomatic protest na inihain ng China laban sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela dahil sa mga post nito sa social media na itinuring na pag-atake at paninira sa mga pinuno ng China. Dumepensa naman si Tariela. Anya, ang kanyang mga komento ay hindi mga paninirang puri, kundi mga factual na salaysay na sinusuportahan ng video evidence, mga larawan, mga opisyal na ulat ng PCG at mga obserbasyon ng ikatlong panig, kabilang na ang satellite imagery at mga pahayag mula sa iba pang mga bansa. Kinilala rin ni Xing ang umiiral na mga alitan sa karagatan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ipinahayag niya ang kanyang kumpiyansa na epektibong mapapangasiwaan ng dalawang bansa ang kanilang mga pagkakaiba. Noong Nobyembre, ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na nilalayo ng Pilipinas sa pagtibayin ang mga pangakong ginawa ng mga pinuno sa rehiyon noong 2023 kaugnay ng South China Sea Code of Conduct. Bukod pa rito, tinanggap ni Xing ang mga positibong hakbang tulad ng mga visa-free policy. Tinututulan naman niya ang anumang mga aksyon na maaaring humadlang o magpahina sa mga pagsisikap na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Noong January 15, inanunsyo ng DFA na maaaring pumasok sa Pilipinas ang mga mamamayang Tsino ng walang visa sa loob ng hanggang 14 na araw. Dumating si Xing Quan sa Pilipinas at ipinresinta ang kanyang mga kredensyal kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 12. Pinalitan niya si Wang Xilian na nagsilbi bilang ambassador ng China sa Pilipinas simula December 2019. Dati nang nagsilbi si Xing bilang ministro at deputy chief of mission ng People's Republic of China. Dami nagpapalitan ng mga ambassador, di ba? The one who just nag-bow out na rin si Ambassador Mary Kay Clarkson. She was very, very nice, di ba? Ang dami talaga. At saka itong mga ambassadors na pansin ko, pag nadistino sila dito, ayaw na nilang bumalik. Parang nga. ang hirap-hirap na bumalik sa, or ma-assign sa ibang post. Tama. Kasi dito spoiled sila. Super! Nakita mo ba yung embassy ng yung house ng ambassadors dito? Yes! Di ba? I've been to the Ang gaganda, China, di ba? Chinese ambassadors resident. US. Sa US Sa rin. France. I've been there. France, I don't think I've been Ang there. gaganda. Ang gaganda. Ang gaganda Kasi di ba talaga. dyan, sa South, Oo, Forbes, sa di ba? Forbes sila, Sa di ba? Forbes sila. Di ba? Ang lalaki. Tapos ang dami nilang mga kasambahay. Parang nasa resort na sila. Yes, tapos meron silang chuper, Oo, 'di ba? kumpleto. Tapos mga party-party nila dito, 'di ba? Ang Doon na sarap nga ng sila buhay. napapagod sa party-party.
party. Pero sabi nga nila marami negosyo na bubuo sa mga party-party. Oo. Kaya huwag niyo masyadong i-judge yung mga taong nagpa-party-party dahil At saka yung mga maraming nag-golf-golf dyan, Yan, di ba? oo, dyan nabubuo yung maraming negosasyon. Correct. Okay. At ang oras, alas 8:45 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap naman po natin ang ating tax expert tungkol dito nga sa travel tax. May kasaysayan ba o ano lang to, dagdag gastos sa pagbabalik po ng ASPN? Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 8:47 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom ang ating tax expert at suki. Walang iba kundi si Mon Abrea. Magandang umaga, Mon. Welcome back to ASPN. Happy New Year. Good morning, sir. Magandang umaga. Akala ko welcome back to the Philippines. Welcome back na rin to the Philippines. Welcome back to the land of taxes. Ito ang mga pag-usapan natin. Maganda yan, ha? Oo, welcome back to the land of taxes. Pag-usapan natin itong travel tax. Kasi nga, I was making kwento nga to Ricky, no? Itong travel tax, tayo lang ba talaga sa buong mundo ang merong ganitong tax? Tsaka minsan hassle na at hindi siya biro kasi 1,620 kung economy class ka pa. Oo. Tapos I think pag business class, mas mataas ba? I'm not sure. Parang, or pareho lang ba? Mon. Yes. Number one, sa ASEAN region, sa mga kapitbahay natin, tayo na lang ang may travel tax. Pangalawa, yung presyo, tama kayo, 1,620 ang dinadagdag kapag economy at mas mataas or 2,700 kapag business class. Although meron tayong mga exemptions at humahaba yung exemptions. Kaya nga ako, una kong panukala, wag na magdagdag ng exemptions. I-abolish na lang all throughout or isuspend siya immediately para makita natin yung impact. Kung gusto nyo pang pag-aralan. Kasi mahirap dito, Patrick, baka pag pinag-aralan nila, matapos na yung termo ni Marcos, nag-aaral pa rin sila. Habang tayo, patuloy na nagbabayad nung, hindi mo na maalam kung anong silbi sa buhay natin ng travel tax. Ako, tanungin ko kayong dalawa. Ano sa tingin nyo ang halaga sa buhay nyo ng travel tax? Masaya ba kayo sa airport? Pero sinasabi nga nila, it doesn't naman daw go to operations. for operations. No, ito just the breakdown. 50% goes to TIESA for the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para sa mga tourism project at infrastructure. 40% goes daw sa CHED para daw sa turismo at hospitality education. And 10% goes to the National Commission for Culture and the Arts para sa conservation ng culture and the arts. So this is where it goes down, supposedly. And Pat, we're talking about 7 to 8 billion budget. Wow, 7 to 8 billion ang nakukuha. Let's face it, hindi pa tayo sigurado kung na-disburse ng tama yan or na-appropriate at nagamit ng tama. Pangalawa, napakaliit nito, parang isang flood control project lang yan. I think the general budget can provide fundings for all these purposes. Pangatlo, I don't think travel tax is wrong in principle. But I think it's outdated and Jurassic na. Kasi in this global and integrated and tourism driven economy na lahat ng bansa like Thailand, they are surviving despite corruption and 60% ng ekonomiya ng mga enterprises sa Thailand informal. Hindi nagbabayad ng tax. And yet ang economy nila nagsusurvive because of tourism. Tayo bumababa pa yung tourism. Ang laki-laki ng budget na binibigay natin sa tourism and yet hindi pa ang gastos pa rin tayo mismo mga Pilipino umiinda para magbiyahe sa sarili nating bansa because of lack of infrastructure, very costly. Diba? Pati yung airfare. Sino ba yung nagsabi sa akin recently, pumunta lang ng Siargao pa, mas mahal pa. Punta ka na lang ng Hong Kong, mas mura pa. Correct. I guess travel tax is very short term. At ano ba talaga yung benefit niya? So I think whatever the benefit can be outweighed by getting it from the general appropriation rather than imposing additional burden Correct. to our kababayan, lalo na the vast majority economy class. Yeah. Diba? Ngayon, pag sinabi mo namang hindi yung business class na lang, bakit ba lagi yung pinaparusahan yung may pera? Kaya nga, kasalanan ba nila na nag-ipon sila? Nagbayad na ako ng VAT. Diba, sa Senator Bato nga, binayaran ko na yung sweldo, di pumapasok eh. I mean, let's face it.
Let's be very frugal when it is necessary, but let's be fair. Hindi kasalanan maging mayaman unless nagnakaw ka. Correct. At hindi masamang mag-impose ng tax kung kailangan at nararapat na lahat naman nagbabayad. Saka pagdating sa travel tax, it's not wrong in principle but it's outdated. Come on, it's 2026. Hello. Oh, hello. So if you're saying na it's not wrong in principle, I'm sure there was a legal basis kung bakit nila ginawa ito to begin with. Ba't nila pinumpisahan? Are you familiar Honestly, kung paano? yes, ano yung honestly, talagang... What was the spirit behind this yes, travel what's the spirit? tax? Kasi Kaya it's ako not nga wrong in sinasabing principle, so what is the good? It was imposed through presidential decree before kasi gusto nilang i-control yung pagbiyahe sa ibang bansa at paggastos ng foreign currency. It was a deterrent. Yes, at that time and very luxury or it's a luxury to travel Yes. before. Ngayon hindi na eh. Oo. And it defeats the purpose, Patricky, kasi halimbawa, yung isang airline magpipiso fare. Tapos magbabayad ka ng 1,620 travel tax para ka naman magkano ko, budol naman pala to. Ayun nga, parang budol, ano? 1 peso plus 1,620. It doesn't make sense and it discourages or it disproportionately impacts the regular taxpayers or the ordinary Filipinos. So sa akin, if we're talking about yung kasi syempre ang finance and tourism might say na the revenue loss 7 billion. We can get it from the general fund. Probably, So you were saying na yung spirit nito was presidential decree. Anong taon? Anong kopong-kopong Baka na taon ba ito? 1183 presidential decree na 1183 no 19 ano pa to. The Republic Act is in 1956. Yun na nga. 1956, okay. So imagine mo yung Republic Act outdated. 1478 na nag-create nitong travel tax was created para ma-regulate yung travel. Kasi maybe at the time, kailangan natin kakatapos na ng digmaan. True. Again? Saka para nga makontrol yung foreign currency na hindi lumabas yung mga dolyar, hindi natin gastusin sa labas. So again, at that time, it was necessary. It is correct. But right now, in principle, it's not wrong, but it is outdated. Hindi na na-defeat na yung purpose niya. Hindi na siya ganung makabuluhan. Kasi kung ang pinaglalaban na lang natin, kailangan ng pondo, pwede po natin kuhanin niya sa general fund or mag-appropriate separately rather than magkaroon ng separate collection, which is an added burden sa ating mga local or the international travelers or mga Pilipino na may karapatan naman na magbiyahe at makita ang ibang mundo. Correct. Diba? Ibang bansa, sorry. Ibang mundo. Ibang mundo. Kasi yun nga, sinusulong ito, if I'm not mistaken, si Senator Erwin Tulfo yata na gusto nga niya tanggalin na nga itong travel tax na ito. Kasi nga, sabi nga niya, parang baka nga he shares the same sentiment no, na outdated na. Pero kung kukunin nga lang dyan sa GAA, yung ano naman po natin, marami po tayong mga binabayaran like yung airport fee, 'di ba? Isa rin 'yon na tinaasan pa recently Although ngayon at least naka-input na 'yan sa ticket mo. Hindi katulad dati, meron ka pang 'di ba pipila ka pa para magbayad ng 500. Ngayon yata na talaga na kailangan idagdag na 'yon. Naka-integrate na sa presyo. Pat, pero sa akin, Pat, yan dapat ang nire-regulate ng gobyerno. I-regulate para ma-burden o mahirapan tayo, kung hindi para mas bumaba ang presyo, mas maging accessible sa lahat. Kasi mas magiging mayabong at mas magiging mayaman ang isip ng bawat Pilipino kung nakikita nila yung the rest of the world. Hindi yung puro sa traffic lang ang nakikita nila o puro sa social media lang. So may karapatan ng bawat Pilipino makabiyahe. At yun ang dinideprive ng gobyerno dahil sa pangongolekta ng travel tax na minsan mas mataas pa dun sa airfare kasi nakuha So ang sa akin, ang panawagan ko, total may 3 senador na nag-subite ng kanilang kanya-kanyang bill, sila Senator Cayetano, Senator Villanueva at si Senator Tulfo. Yung kay Senator Tulfo, 2. Yung una, i-exempt lang economy class. Pangalawa, total abolish na. Sa akin, wag mo i-exempt yung economy class, iniwan mo na naman yung business class. Again, lahat na lang. Ang sa akin, kung natatakot kayo dun sa mawawala at hindi nyo nakikita yung magiging impact sa ekonomiya, sa turismo, suspindihin natin siya at bigyan nyo ng panahon, 3 taon, pag-aralan nyo. Hindi yung 3 taon yung pinag-aaralan habang nagbabayad pa rin tayo ng travel tax. Again, 7 billion lang yung pinag-uusapan natin. 1 trillion na po yung nawala sa flood control. Pwede po ba bilis-bilisan naman natin yung kilos? So, Mon,
nabanggit mo nga, no, may mga exempted for now. Sino ba yung mga Yes. listahan? May listahan ka ba kung sino yung mga exempted? Oo. Napakadami. Siyempre, Marami. namumula dyan yung mga OFWs. So marami din. Marami din naman. Marami din. Pero yung requirement to be accepted. Yung mga taong gobyerno, exempted. Ha? O, Mga tingnan mo. diplomat. Hindi nga, totoo ba yan? Diplomat exempted. Oo. Diba? Oo. Siyempre, ang ating mga OFWs, Yeah. exempted. Oo. Yung mga babies, exempted. So, Babies. sabi ko nga, humaba ang listahan ng exemption. Kaya parang sa akin, mas maganda talaga mag-isipang mabuti. Kumbaga, let's look at the trade-off. Yung 7 to 8 billion na nakukolekta versus dun sa potential impact na growth sa turismo na ngayon, nasa 2 trillion pa lamang. Kumbaga, 9% ng GDP natin is turismo. Paano kung kaya nating doblehin yun? Correct. Mas palakas din ang turismo. Oo. Sa tingin ko, talagang dapat yung itong flood control na to malaking parang dapat nagising na tayong lahat. Maraming pera ang Pilipinas. Yes. Maraming pera ang gobyerno. Oh, So huwag tayong magtipid at huwag nyo ipamukha sa amin yung mawawalang 7 billion. Kayang-kaya ng gobyerno gawa ng paraan na mapontohan yan kung gusto nila. Okay. So, kung sinasabi mong i-abolish na natin ng tuluyan, no, itong travel tax, are you also for the abolition rin, i-abolish na rin po natin ang TIEZA, itong Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority? Sila ba ay may saysay pa? Or dapat, DOT na, wala nang Under tourism ahensya? Oo, parang wala nang ahensya. Dapat ang DOT na ang mamahala sa lahat. Kasi feeling ko, kung ang TIEZA ay nandyan para lang mangolekta ng travel tax, edi pag matanggal na yung travel tax, dapat tuluyan na rin silang matanggal. Ang TIEZA kasi isa din sa kanilang mandato is parang PESA yan. Pero focus sa tourism. So supposedly, ang isa din sa kanilang mandato, Ricky, is mag-engganyo ng mga foreign investors. Kasi tulad nga sabi ng ating tourism secretary, meron na tayong issue pagdating sa supply sa ating mga para sa tourism. Ibig sabihin, kulang na tayo ng mga hotels, ng infrastructure para matugunan yung dumadami o tumataas na demand pagdating sa domestic tourism. Oh. So sa akin, si TIEZA, kung ang mandato nila na pagkuha ng foreign investor, siguro pwedeng i-rationalize or i-streamline para hindi na dagdag cost, di ba? Pero yung pag-abolish, siguro pag-aralan ko na, medyo hindi ako familiar kung ano pa yung maapektuhan kapag in-abolish yung TIEZA. Yes, Yung BIR, pwede natin i-abolish. Favorite talaga ni mo ng BIR. Favorite mo talaga ang BIR. Pag ikaw, ngayon, alam na nila kung nasaan ka ngayon mo, baka bigla kang katukin ng BIR. Bigyan ka ng letter of yung yun? Ricky, but alam ko din kung nasan sila. Baka bigyan ka ng letter of ano yun? Ano yung LA? Ano ba yun? Letter of authority. Letter of authority. Naku, oo. Bibigyan mo sila ng letter of apology. Ito muna, Patty, parang itong pinakita ng travel tax nga, since nakita natin nga na mandated na siya, outdated na siya, di ba? Parang sinyalis ba ito na meron pa tayong ibang mga uri ng buwis na pwede rin parang kahanay niya, kahilera niya sa pagiging outdated na siguro nagpapakita nga na mas malalim na sakit ng ating ekonomiya, lalo na pagdating sa politika, na may mga taxes na dapat i-abolish na rin. Parang Alam mo, sa totoo lang, Ricky, ayoko maging sentimental pero kung nagtatrabaho lang na maayos ang ating mga lawmakers, maraming dapat ayusin at tanggalin. Kasi sabi ko nga sa isang vlog interview nung nasa US ako, hindi ko alam bakit pinagpipilitan natin at third world pa rin tayo samantalang ang laki ng nakokorap o nawawala sa pondo ng bayan. Sa tingin ko, mentality yung problem at yung pinipilit pa isiksik sa utak natin na wala tayong pera at mahirap tayo. Mali yun Dapat sa akin, kung nakikinig ang Senado at ang Kongreso, dapat bigyan ng pagkakataon bawat Pilipino na kumita ng 1 million na walang buwis. Sa akin yun ang gusto kong isulong. First 1 million, wag munang pakialaman ng gobyerno. Tax-free. Total, hindi naman kayang ibigay ng gobyerno lahat ng pangangailangan natin. Kanina lang naglakad ako mula doon sa hotel ko papunta dito sa office. Bakit? Wala namang maayos na public transport. Sa Europe, ang dali-daling mag-tram, mag-subway, mag-train. Dito, walk. Tapos ang init-init pa. Galing ako sa Canada, negative 20. Wow! Dito, 37. Oo. Alam mo, Diba?
parang sinasabi ko, sana naman ang ganda ng serbisyo o kompleto, Ricardo. Hindi Yeah. naman full package eh. Oo, Diba? oo, Sabi ko nga, pag dito nagkasakit ka, mamamatay ka sa bill, at pag mahirap ka, mamamatay kang mahirap. Kulang yung oportunidad at kulang yung tugon o yung responde ng gobyerno. Mabagal kasi nga maraming politika, maraming korupsyon. So, ang pinakamabilis nilang solusyon o mabibigay sa ating relief Oo. is bawasan yung buwis. Bawasan Hayaan na ang tayo buwis. mabuhay ng malaya at gawin kung saan ano gusto natin gawin sa pera natin. Huwag silang makialam kung gusto natin bumiyahe sa Hong Kong, Oo. gusto natin itayo ng business, magnegosyo. Di ba? Hayaan nila tayo. So, sa akin, first 1 million dapat wala mo ng buwis. Then, bawasan yung mga iba pang buwis, yung mga documentary stamp tax, yung travel tax, Yeah. yung ibang value-added tax, yung sinasabi nga pati yung sa kuryente, gusto nilang tanggalin yung VAT. So tingin ko, pwedeng bawasan yung VAT. Ang laki ng matitipid ng bawat Pilipino kung yung 12%, Maging gawin nilang 10%. 10%. O lalo na, Yeah. mataas yung inflation rate natin, ano? Yung mawawala sa koleksyon. Malaki po yung ninakaw nyo na wala din sa amin. Wala naman kami nagawa. Oh, this is So, interesting kasi my point being is, kung nakita natin dahil sa travel tax, parang parang kinlit tayo ng travel tax. Huy, Oo. tignan mo, marami pa pala tayong mga problema sa taxation Oo, natin. oo. So, my point being is, sana nga makita natin kung ano pa yung mga outdated karagdagang mga tax na dapat we can do without. Yes. Kasi Oo. napakataas ng inflation rate. So masasabi mo ba mo na, di ba, is this, makatarungan ba ito na magpataw pa ng travel tax? Tapos may iba-iba pang tax na Oo. sinasabi mo nga. Ngayon napakataas ng Actually, mga yung isa pa, bilihin. Ricky, medyo baka magalit na sa akin yung BIR. Yung capital gains tax, dapat tanggalin na yun kasi Ay, oo. kung ba binenta ko yung konto ko, ba't ba magbabayad ng capital gains tax? Hindi ko naman negosyo yun. Di ba binenta ko nga lang yung konto ko, nagbayad na ako ng VAT nung binili ko yun sa developer. And I'm speaking from actual experience kasi may bibenta akong konto, magbabayad na naman ako 6%. Yeah. Nagbayad ako ng 12% nung binili ko siya. Ano ba? Sa akin, I agree with you, no? Kung hindi man tayo, di ba, I don't know if I remember correctly, pero sinabi ni Secretary Ralph Recto na walang mga bagong mga taxes. O wala nga bagong taxes, edi magbawas na lang tayo ng mga tax. Tama. Umpisa natin dito sa travel tax. Small steps. Correct. Na maski na papaano, at least may konting break, may konting ginhawa, may konting hinga para sa ating mga mamamayan na araw-araw kumakayod, 'di ba? Nag-iipon para lang makabiyahe. Pero yun na nga, 'di ba? Dapat small steps na muna. Patricky, sa tingin ko, Patricky, total lagi na lang nila sinasabi pag-aaralan. Siguro pag-aaralan natin mabuti. Una, lahat ba ng buwis na kukolekta ng tama? Tama. Pangalawa, saan ba napupunta yung mga buwis na kinokolekta? Kasi tulad nun, sabi natin, yung sin tax para sa healthcare. Talaga bang natulungan ang mga mahihirap? Ayun, Talaga ba nagkaroon ng libre gamot o kailangan pa rin ng pirma ng mga congressman o ng kung sinong politiko? Dapat yun eh. Una, nakukolekta ba talaga lahat? Kasi kung hindi, kawawa naman tayo mga empleyado o manggagawa na withheld that tax. Wala kang choice na bawasan ka, samantalang iba naninimbang pa kung gusto niyang bayaran o hindi. Correct. Pangalawa, yung nakolekta, nagastos ba ng tama dun sa dapat na Paggastusan. paglalaanan? Oo. Kasi kung hindi, ba't mo pa kinolekta? May So, sa impact akin, ganun ba, no? kasimple. Oo, sa akin ganun kasimple. Kaya lagi ko sinasabi, hindi natin kaaway ang BIR, pero kung hindi sila makakolekta ng tama at makakadagdag lang sila sa korupsyon, umalis na lang kayo dyan. Okay. Nakikigulo lang kayo. I-appoint si Mon Abrea bilang susunod na BIR Commissioner. Pag ikaw, Bye! Paalis na pala ako. Teka, I'm pag thinking ikaw na. naging BIR Commissioner, tignan natin kung tatanggalin mo yung capital gains tax at Yung saka yung estate travel tax tax. din. Estate tax rin, Oo, inheritance tax. diba? Sige, maraming salamat, Mon. Always a pleasure having you. Ang dami mo talaga mga suggestion na sana nakikinig talaga yung mga kinaukulan dito sa mga suggestion mo. Thank you very much, Mon. Salamat. Happy New Year ulit sa'yo! Happy New Year, Mon! At ang oras, alas 9:05 na po ng umaga. Ito, Pat P, ang Department of Trade and Industry o DTI ay nagpahayag na walang taas presyo. Sa 91% po yan ng mga pangunahing bilihin and prime commodities dahil hindi pa humihiling ng pagtaas ang manufacturers ng mga produktong ito. Kabilang sa mga paninda na nananatiling may parehong presyo ang mga delata, instant noodles, sabon, panglaba, kandila, tinapay, toilet soap at baterya. Narito po at alamin natin ang latest price monitoring ng Department of Agriculture naman. Magbabalik ba?
Mrs., sana nakatulong po yung art card namin para bukas o sa weekend pag kayo ay mamamalengke, alam nyo yung mga presyuhan po ng mga bilihin. At ang oras, alas 9:06 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang spokesperson po ng BJMP. Nakakamustahin natin yung kalagayan ng mga nasangkot po sa flood control. Siyempre nangunguna po dyan si former Senator Bong Revilla. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras, alas 9:09 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng Flash Express. Forward your business in a flash. At ang oras mali, alas 9:10 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang BJMP spokesperson po. Magandang umaga po, Superintendent J. Rex, and welcome po sa ASPN and Happy New Year! Good morning, sir. Sir? Good morning po. Magandang umaga po sa inyo at sumusubaybay sa inyong programa. Ayan po. Superintendent J. Rex, napatawag po kami kasi nga po, syempre, ito pa lang nung Tuesday, malaking balita po dahil nga po ay sumuko na ng kusa, si former Senator Bong Revilla at kasalukuyan nga daw siya ay nasa Quezon City Male Dormitory dyan po sa Payatas. Tatanungin na lang po natin muna ang kalagayan po ni former Senator Bong at yung mga kasamahan po niya dahil po may mga nagsasabi, may special treatment daw na natatanggap daw si former Senator Bong. Kayo na po magkwento po ang actual na kalagayan po ni former Senator Bong Revilla. Opo, noon nga pong nakaraang 2 days ago, dinala po sa Quezon City Jail Male Dormitory si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Mga around 2:30 p.m. yon. Then may kasama ho siya na galing Sandigan Bayan rin, pawang co-accused niya ito. Sila Mr. Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, and Juanito Mendoza. Ang commitment order po nila, pinakulong sila base sa order ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ngayon po, pangalawang gabi na ho nila. So far, wala naman ho tayong natatanggap na any unusual report. As to any special treatment, wala naman ho tayong ganyan na pinagbabawal ho yan sa BJMP. Selda ho ang pinaglalagyan nila ngayon, wala naman hong kwarto doon, walang aircon, ventilador lang. Kung ano ho ang selda ng ordinaryong bilanggo, ganun din ho sa kanila. May laman ho yun na 3,612 na general population, and expected natin after 7 days since their incarceration, ihahalo po sila sa general population. May follow-up question lang po doon, sir, is pag natapos na po yung parang may quarantine, di ba, kasi they're under medical observation, sila ho ba magsasama-sama sa isang selda? Si former Senator Bong, kasama niya si Bryce, si JP, RJ, at saka si Juanito. Silang 5 ba sa isang selda or paghihiwalay-hiwalayin rin po sila? Possible po yun. But again, depende ho yan sa risk assessment and classification natin. Yung 7 days ho na yun, bukod sa medical quarantine, nagkakanda po tayo ng interview, nagkakaroon tayo ng security check kung sino ang pwedeng threat sa kanila o kaya ho ay saan nababagay na selda. Di pa ho natin masiguro. Pero sa ngayon ho, sama-sama ho sila dahil sabay-sabay ho silang dinala doon sa holding area natin na selda. Okay. After ho noon, titingnan ho natin saan nilalagay. Okay, sir, kung sinasabi nyo nga po na so far, ayon sa inyong ulat ng tanggap nyo, na walang special treatment. Reaction po dito, mula po sa Kapatid, I'm sure you've heard of Kapatid, sila po yung grupong nakikipaglaban para sa mga political prisoners. Nagpalabas po sila ng pahayag, Revilla's detention quarters constitute VIP, very important prisoner, treatment in a sea of suffering. This is detention by privilege, not by law. The corrupt are literally cushioned, even provided with mattresses, while the poor and political prisoners endure overcrowded jails in the most inhumane conditions. Ayon po yan, quote-unquote po, mula po sa Kapatid. So saan po nanggaling ito? Saan po nanggaling itong kanilang pahayag na ito kung sinasabi nyo nga ngayon na walang special treatment? Siguro po, misinform po ang ibang parties natin. Yun yung pinaglagyan ho niya, ganun na ho talaga ang design ng selda ng ordinaryong bilanggo sa Quezon City Jail. At hindi lang naman ho kasi yan ang bagong tayo natin. Meron din naman ho tayong bagong tayo sa Bikutan, yung for high-risk facility natin, na ganyan din ho ang disenyo, pero ino-oppose din naman ho nila.
So hindi rin ho namin maintindihan. Kung gumawa ho kami ng magandang kulungan, may magre-react pa rin naman ho. Okay. Opo. So, Superintendent Bustinera, ito po, no, pag natapos na po yung 7 araw po ng kanilang medical quarantine, at sabi nyo nga, hindi pa na-desisyonan kung saan po sila, kung magsasama-sama sila, or sila po ay hiwalay-hiwalay. Moving forward po, ano po ang kanilang mga karapatan bilang mga PDL? Sila po ay maaring tumanggap ng mga bisita. Pwede ba manggaling ang pagkain nila mula sa labas? Kasi may nabasa po ako, yung unang meal po ni former Senator Bong Revilla was petsa and steamed rice. So, I'm just wondering if, let's say, yung pamilya niya pwede magpadala araw-araw ng pagkain mula sa labas. Ano po ang patakaran pagdating po sa mga bisita at sa pagkain po? Opo, primarily po, una po ang karapatang pangtao nila ay nire-respeto natin at preserved naman po yan sa lahat ng bilanggo. Sa mga pribileyo naman po, maaari po silang dalawin pero susunod sa visiting hours ang kanilang dala. 1 p.m. to 5 p.m. Tuesday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. by Saturday and Sunday. At lahat ho ng dalaw nila ay subject to inspection. Ganun din ho, bawal ho ang cellphone, gadgets, or any kind access to internet. Yung authorized gadget lang po ng jail for e-dalaw or virtual dalaw o kaya ho yung e-hearing nila o telehearing. Ganun din ho, bawal ho siya ng ibang damit kundi yung PDL uniform lamang except yung shorts, pantalon, and underwear na niretain naman ho natin, pinauwi ho natin yung iba. Pwede ho siyang tumanggap ng lutong pagkain lamang at good for maximum 2 person dahil ho ito ay wala rin hong refrigerator sa loob, baka mapanis. At lahat ho ng dala na pagkain ay subject to inspection pa rin. So, more or less yun po yung rights and privileges niya habang nakakulong. My follow-up question is ano po yung pagdating po sa exercise? Sila ba ay pinapayagan lumabas, maarawan? Anong recreation nila? Sila ba ay may TV room para po makapanood ng news or whatever? Recreation po. Yung selda po kasi nila ngayon, bare pa, allowed naman po sila ng television. Pero sa ngayon, wala pa ho tayong supply ng TV doon. Wala pa, hindi pa nakabili. And then, sa recreation naman ho, by policy, 1 hour a day, dapat nakakalabas o naaarawan ng isang bilanggo. Kaya ho, in the case of former Senator Revilla and co-accused niya, may access naman ho sila doon sa well-ventilated and naaarawan na area. Hindi nga lang ho pwede humalo pa sa general population ngayon. May other services din po tayo katulad ng library, recreation area, livelihood area na available naman sa kanila upon request. So I'm just curious, sir, no? Dahil napaparod naman natin minsan sa mga pelikula. Hindi ko alam kung pelikula lang ba to o nangyayari sa tunay na buhay, ano? Pag sinabing ang VIP or yung mga high profile po, usually ang ginagamit na PATP na dahilan para maka-excuse mula sa selda ay yung kanilang medical conditions, no? Sa inyo po ba, sir, may datos po ba kayo kung ilang high profile detainees ang gumagamit ng kanilang medical excuse para magkaroon po sila ng kumbaga bakasyon naman mula dito, mula sa mga selda? At ano po yung datos nyo rin sa mga PDLs natin na walang access sa medical treatment kumpara po doon sa halimbawa ako, high profile ako, kaya kong nagkasakit ako, tapos gusto kong magpa-ospital. Meron po ba tayong datos doon? Opo, meron po tayo yung datos at experience na rin ho natin yung tuwing may nakukulong at may kakayahan, lagi na lang hong ginagawang dahilan na wala hong facilities ang kulungan. Kaya nga ho nung nag-design tayo ng mga facilities na ganyan, mayroon na ho yung hospital sa loob or medical infirmary. May 24/7, may in-house doctor tayo, may nurses, may mga medical equipment na rin ho yan. Yung Quezon City Jail. Ganun na din ho yung mga bagong tayong facilities natin katulad ng Quezon City Jail. Around 142 facilities. Sa part po ng BJMP, we are of course prioritizing access to healthcare ng ating mga bilanggo. At doon sa mga bagong disenyo, bagong tayo natin, available na ho yan. In fact, even sa mga lumang facilities natin, may mga infirmary at 24/7 duty nurses na tayo. And that is para po sa lahat yan ng detainees, no?
para po sa lahat yan. Pantay-pantay naman ho lahat ang access dyan. Oo. Superintendent J-Rex, ito pa, no, isa pang pinangangambahan yung seguridad nga, no, ni former Senator Bong. Alam naman po natin, pag dyan sa mga kulungan, maraming mga gang-gang. Yung ano ba yun, waray-waray gang, yung whatever, ng mga gang. Sputnik ba? May Sputnik, Sputnik pa ba? mga ganon. Oo. Paano po nakokontrol po yung ganon, no, na ano yung seguridad na pwede yung para maano po yung mga tao po na safe, magiging safe po. Not only just Senator Bong Revilla, no, but the others. Kasi nga, hindi pa mag-umpisa pa lang yung paglilitis sa kanila. So, kailangan humarap po sila sa korte. Opo, yung pong mga gang na yan, dito po sa Quezon City Jail, wala ho yan eh. Kasi nabuwag na ho natin ang gang system ng prison gang dyan. Halo-halo na ho. Wala naman na hong solid na halimbawa ho yung Bahala na gang, Batang City Jail. Mga na-identify natin na gangs ay, kumbaga binasag na natin, pinaghalo-halo na natin sila at according to their program na po ang selda nila o risk level nila. At sa pangambang gang, wala naman na hong ganyan. Ganun din po, in terms of security, naka-cell block ang design mo nun. Wala akong access halimbawa ang second floor sa third floor at may mga control gates within the same level. So, at ang nagdagdag na rin ho tayo ng empleyado. More than 500 na po ang empleyado doon. Sa ganun kalaking building, 200 per shift ang umaabot yung empleyado natin kasama yung mga nagjo-duty sa opisina. At nagdagdag rin ho tayo ng mga special response team para sa kanilang escorting kapag sila naman ay dadalahin sa court, may hearing sila. So nakita naman mo natin tight naman ho yung security, may mga CCTV cameras tayo all around. And we are planning to institute body-worn cameras sa mga empleyado rin namin to avoid corruption or familiarity and transparency. So we are trying our best, ma'am, para maging maayos naman ho ang security at accountability ng mga tao namin doon. Diyan po sa Quezon City po, halo-halo diyan, no? May mga nasampa ng reklamo, mga heinous crimes, mga pagpapatay, mga rape, may mga ganon. So halo-halo po yung mga kasalanan po habang linilitis po yung mga kaso nila. Kumbaga, Tama po, from medium to high. Opo. Okay. Ako siguro, Opo, 70% po na nakakulong doon ay drug cases and the other majority ay crimes against properties and persons. At ito ay mga nililitis pa, 90% dito ay 90%. ongoing trial. 90% Yung mga of trial. less than 10 or less than 10% ay mga sentence for less than 3 years. siguro ako follow-up ko lang po dun sa tanong ni Patty, ngayon po ba, meron po ba kayo impormasyon na nakakalap na meron ngang, kumbaga, a threat kay Senator Bong, dating Senator Bong Revilla at sa mga parating pa niya mga kasamahan? Sa ngayon po, wala naman po kaming monitor. In fact, we are currently assessing din po yung ini-interview din namin yung mga naunang 7 DPWH official kasama itong mga co-accused niya, anong stance nila doon sa dito sa pagkakakulungan ni former senator. At baka may idea rin sila, of course, for security reason lang naman ang interview. And other, yun sa law enforcement agency po natin, naghahanap din po kami ng informasyon ngayon. Okay. Yung mga sabi mo nga, no, walang mga gadgets na pwede, personal belongings, pero pati yung mga damit, di ba? Underwear lang at shorts o yung pambaba ang pinayagan. Yung TV, sabi nyo, wala pa. So pwede magpasok po ng TV kung sakali, yung pamilya po ng mga na-akusa habang nasa budget ba niya, naghihintay para lang may pangpalibang ng oras? Ay, hindi po kasi may budget naman po ang BJMP dyan, ganun sa supplies namin. And pati din po sa, I believe sa Quezon City LGU ay nagpo-provide din po ang LGU ng Quezon City ang supply niyan sa jail. Okay. Sige po. Ako naman po, mula po dyan sa Quezon City, pwede po ba tayong lumaktaw dun sa Laguna? Kasi po napabalita din, Patty, na ready na daw yung Laguna para kay Atong Ang. Kamusta naman po ang lagay doon? So far po, wala pa naman po, hindi pa naman po siya naaaresto, but we are preparing 3 facilities actually.
pinakauna yung Santa Cruz District Jail kasi ang una pong nag-issue ng warrant of arrest is Santa Cruz na court. Oo. At itong kulungan natin na to, Santa Cruz District Jail, is 699% congested. Ay, Malayo 600. ho ang disenyo nito dito sa Quezon City Jail. Oo. At isa ito sa mga luma pa na hopefully may ma-improve natin in the future pag may budget. Oo. Naghahanda rin po kami sa dalawang facility katulad ng Lipa City Jail at San Pablo City Jail dahil may information din ho na may mga pending case siya dito. Oh, so kung sakali hindi ma-enjoy ni Atong Ang yung the same kumbaga the standard no that you've already set sa Quezon City kasi nga mga luma pa yan. So magiging iba yung magiging ibang-iba yung environment. Oo. Tama po, yung sa Santa Cruz po ibang-iba. Pero yung Lipa at San Pablo po, moderno na rin po yan. Yan yung mga new standards ng jail natin. Okay, sige po. Maraming salamat po, Jail Superintendent J. Rex po sa inyong panahon. At yun na nga, no, syempre po, tatawag-tawag pa rin po kami kung sakali po may mga madagdagan po ng mga high-profile na inmates po dyan sa ilalim po ng BJMP. Maraming salamat po, sir. Thank you, sir. Maraming salamat po at magandang umaga. Ayan po si J. Superintendent J. Rex Bustinera ng BJMP. At ang oras, alas 9:24 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Attorney Sal Panelo. Pag-usapan po natin sa kanya yung ito na nga, no, naghahain ng reklamo si former Senator Antonio Trillanes IV sa Ombudsman laban po kay VP Sara Duterte. Sa pagbabalik po yan ng ASPS. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information, education. Oras! Alas 9:27 na po ng umaga. Hinintay po natin, may report si Mar Gabriel mula saan ba siya? Nasa Senado? Senado ba siya? Nandiyan na. Okay, Mar, good morning! Happy New Year sa iyo, Mar! Good morning and Happy New Year, Pat. Posibleng maging sentro ng susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga issue laban kay dating Secretary Manuel Bunoan at ang pagbili ng property sa 30 Tamarin Street sa South Forbes sa Makati City noong 2023 kung saan sangkot ang kontraktor na si Pacifico Curly Discaya. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Pancilo Lacson, marami pang dapat na ipaliwanag si Bunoan kabilang na ang tila pattern ng mga maling grid coordinates para sa mga flood control project sa ulat na isinumite niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahigit 86% daw ng mga proyekto ang may maling grid coordinates kaya maaari daw sabihin na ito ay may pattern at mukhang sinadya. Maaari din daw na layunin nitong siraan ang sumbong sa Pangulo website kung saan nakalista yung mga lokasyon ng mga flood control project at para pahinain din ang pag-usig sa mga kasong may kaugnayan sa mga ghost flood control project dahil sa maling grid coordinates. Kung magiging mailap si Binoan sa pagsagot sa mga tanong, maaari daw siyang ma-cite in contempt ng komite at arestuhin para ikulong sa Senado. Samantala, sinabi ni Lacson na maaari ding imbitahan sa susunod na pagdinig si dating Speaker Martin Romualdez o isang kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission upang magbigay linaw sa pagbili ng isang bahay at lupa dyan sa South Forbes Park sa Makati noong 2023. Anya, ipinakikita ng mga record na ang nakabili ng bahay ay ang Golden Peasant Holdings Corporation kung saan na pangunahing stockholder ay si Jose Raulito Paras na humahawak ng matataas na posisyon sa hindi bababa sa 3 kumpanyang konektado sa dating speaker. Iimbitahan din si Paras sa susunod na pagdinig upang ipaliwanag ang kanyang kakayahang makabili ng bahay na nagkakalaga ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Pinit naman ni Lacson na hindi maaaring obligahin si Romualdez dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Una nang binatikos ni Senator Rodante Marcoleta ang sinasabing interparliamentary courtesy na maaari daw sigurong isang tabi, lalo na at malawakang korupsyon ang kanilang iniimbestigahan. Pat? Okay, dalawang tanong lang, Mar. Number 1, meron na bang petsa kung kailan ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing? Sa ngayon, Pat, wala pang definite na schedule na ang susunod na pagdinig. Pero ang tinitiyak nila ay magkakaroon ng pagpapatuloy dahil marami pa nga
na mga tanong na hanggang sa ngayon ay hindi pa nabibigyan ng linaw. Tapos second, si Curly Discaya na lang naiwan dyan sa Senado, di ba, sa kulungan. Kasi lahat ng mga kasamahan niya, sina Bryce, sina Henry Alcantara, di ba, si Henry Alcantara linagay na sa safe house. Sina Bryce Hernandez, sina JP, nandyan na sa Quezon City Male Dormitory. Si Yusek Bernardo lang ba ang naiwan at saka si Curly? Well, si Curly Discaya na lang ang naiwan ngayon sa detention facility, no? Oo. Dahil itong si Yusek Bernardo, alam natin, nasa pangalaga rin niya ng Witness Protection Program. Oo. At yung daon na nga, si Bryce at si JP, inaresto na yan ng NBI dahil nga doon sa warrant of arrest ng inisyo ng Sandigan Bayan 3rd Division. Habang kahapon si Alcantara ay kinuha na rin ng kustodiya ng DOJ, no? Sa ngayon mag-isa na lang diyan si Curly Discaya, kaya nga sabi ng Senado maluwag na itong kanilang facility. At dahil marami na posible raw na mailagay diyan, lalo't nung nakaraang pagdinig ay nag-issue sila ng show cause order laban doon sa mga individual na hindi nakadalo doon sa kanilang hearing. Kasi dalawa yun, di ba? Si Gutesa lang naman at saka si Zaldico. Alam naman natin, si Zaldico wala talaga dito sa Pilipinas. Si Gutesa pinaghahanap pa. Correct? Oo, tama ka. Pero may mga iba pang mga personality na hindi rin nakadalo, no? At yun yung inaasahan na lulutang. At kung hindi sila lulutang sa mga susunod na pagdinig at hindi sasagutin yung show cause order, ay malamang sa i-issue na sila ng legislative warrant of arrest nitong Senado para nga mapuwersa na mapalutang dito sa Senado. Okay. Sige, maraming salamat, Mar. Maraming salamat at ingat ka parate. Ayan po si Mar Gabriel, ang ating correspondent para sa Senado. At ang oras, alas 9:32 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Sa World News naman po, lumitaw ang pagkakahati-hati hinggil sa Board of Peace na pinapanukala ni US President Donald Trump matapos lumawak ang saklaw nito higit pa sa Gaza. Ilang bansa sa Western Europe po ang tumangging sumali. Ang ilan naman po ay nananatiling hindi tiyak. Isang grupo naman po ng mga bansang Muslim ang sumang-ayon na makibahagi. Bibigyan din nito ang mga pangamba sa Europa tungkol sa pinalawak at mapanghating sakop na proyekto. Sa pananaw po ng ilan, maaring makipagkumpetensya ang Board of Peace sa United Nations Security Council pagdating po sa pagiging tagapamagitan sa mga gulong pandaigdigan. Lain po ni Donald Trump na formal na ilunsad ang board sa linggong ito sa sideline ng World Economic Forum dyan po sa Davos, Switzerland. Sinabi po ng Norway, Sweden at France na hindi po sila sasali. Sinabi rin po ng Slovenia na hindi pa nararapat ang panahon para tanggapin ang imbitasyon. Hindi pa naman po nagpapahayag ng kanilang posisyon ang United Kingdom, European Union, Canada, Russia, Ukraine at China. Sinabi naman po ng Egypt, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates na sasali sila kasama ang Israel at ilan pang bansa, kabilang na po ang Argentina, Azerbaijan, Hungary at Vietnam. Orihinal na binuo ang board bilang isang maliit na grupo na magbabantay sa tigil putukan sa Gaza. Pero nagpahiwatig si Donald Trump na maaari itong maging tagapamagitan sa iba pang mga pandaigdigang alitan at posibleng humalili sa United Nations. Ipinagtanggol din ni Donald Trump ang pag-iimbita sa mga kontrobersyal na pinuno. Sumang-ayon po dyan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sumali. Isang hakbang na maaring magdulot ng tensyon sa kanyang mga kaalyadong tutol sa board at mas pinipili ang unilateral na control sa kinabukasan ng Gaza. Ricky. Samantala, negosyanteng si Charlie Atong Ang sinuko na po sa mga otoridad ang lima sa kanyang 6 na baril matapos bawiin ang kanyang license to own and possess firearms at ang kanyang firearms registration. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, isinuko ng kanyang kliyente ang baril nito sa Mandaluyong Police Station. Patuloy na pinaghahanap si Ang matapos maglabas ang Santa Rosa, Laguna ng warrant of arrest para sa mga reklamong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Samantala, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na todo ingat siya ngayon sa pamamahagi ng impormasyon kaugnay sa paghahanap kay Ang.
Pinangangambahan kasi ang posibilidad na makarating sa hinahanap na negosyante ang mga impormasyon kaugnay sa kanilang paghahanap. Ayon kay Remulla, maraming butas sa organisasyon ng Philippine National Police at maging sa National Bureau of Investigation. Naniniwala naman ang whistleblower na si Julie Patidongan na alam ng mga anak ni Ang kung nasaan ito. Subalit ayon sa abogado ni Ang, spekulasyon lamang ito ni Patidongan. Iginit din ni Attorney Villarreal na premature pa ang pagsuko ni Ang dahil may mga motion pa laban sa mga kaso nito na nakabinbin pa sa korte. Papi. At para sa ating showbiz pasilip, mga anak po ni Jelly de Belen at Ariel Rivera, mas pinili na po ang magbiko business kaysa sa mag-showbiz. Mas pinili ni Waki at Julio, ang mga anak nga ni Jelly de Belen at Ariel Rivera, na ituon ang kanilang oras at talento sa pagluluto at pagbebenta ng biko sa Toronto, Canada, kaysa sa mag-showbiz. Ayon po kay Jelly, sinimula ng magkapatid ang kanilang negosyo nung panahon ng pandemya at ngayon daw ay patuloy nilang pinalalago ang pangalan ng kanilang negosyo, Lolo Ben's Biko, na hindi lamang po nagsusupply sa ilang mga restaurants, kundi tumatanggap din sila ng mga online orders para sa mga kababayang Pinoy sa Canada. Bagamat parehong nagtapos po si Waki at si Julio ng kolehiyo dyan po sa Canada, mas natuwa si Jelly na makita ang dedikasyon at determinasyon ng kanilang mga anak sa sariling negosyo. Sa kabila po ng pagiging abala sa Biko business, supportive pa rin po sina Jelly at Ariel sa mga anak na sa ngayon po ay mas inuuna muna ang pagpapalago ng negosyo kaysa sa iba pang mga aspeto sa buhay. So wala muna siguro mga girlfriend ba ito? Mga cute mga anak kaya ni Jelly at ni Ariel. Ayon po sa aktres, nakakataba ng puso na makita ang magkapatid na nagtutulungan sa negosyo mula sa pagluluto, packaging, hanggang sa pag-deliver sa mas lalong naging close ang magkapatid. Alam mo, I wonder, sana matikman natin yung biko na yan. Ay, magkakalat na Lolo kaya Ben, tayo. magkakanada pa tayo. Kala kumain ng biko. Di ba? Mamalay mo, yan maging Malay mo. patok dyan sa Canada. Diba? Hindi lang sa mga Pinoy sila alok ng kanila. Lolo Ben's Biko. Sa ano ata yan eh? Sa tatay yata ni Ariel. Oo. Di ba? Ay, Yung di ba kung recipe yung na yun. ube nga, di ba, sumikat sa New Yeah, York. ube matcha. Baka naman, ayan naman yung sisikat sa Sa Canada. Ang Canada. biko ni Ariel Oo. Rivera at Sally de Belen. At ang oras, alas 9:38 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:40 na po ng umaga at kasama natin po via Zoom ang ating suki. Walang iba kundi si Attorney Sal Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel sa administrasyon po ni President Rodrigo Duterte. Magandang umaga po, Attorney Sal. Welcome and Happy New Year sa iyo. Good How are morning, you? Attorney. Good morning. Attorney Sal? Nawala si Attorney Sal. Attorney Sal? Kanina, nung nag-check tayo, nandyan na siya. Pero sige, we'll try to re-establish the communication line. Anyway, pag-uusapan natin kasama si Attorney Sal dahil nga naghain ng bagong reklamo si former Senator Antonio Trillanes sa Ombudsman para sa graft and plunder laban po kay VP Sara. So, tatanungin natin si Attorney Sal kung ano ang nakikita niyang usapin dito po sa bagong reklamo po ni Senator Antonio Trillanes. Kasi nga, tatanungin rin natin, pag lumipas ng February 5, February 6, baka bubuhay na naman yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero sabi nga kahapon, di ba, nung kausap natin si Malu Tiquia, handang-handa na si VP Sara. Kung the same pa rin kung the same yung complaint. Tingnan natin. Nag-revise ngayon yung mga yung mga filers. Filers, di ba? Kay Antonio Trillanes, aside from the hindi niya ma-explain daw yung paggamit ng confidential at saka intelligence funds, yung mga classroom na bigo, imbis na dapat 6,000, parang 100 plus lang ang mga nagawa. Tapos yung procurement ng mga laptops, di ba? 8 billion yata yung mga... Natatandaan ko yan. Natatandaan mo yung mga issue yan. So ang daming mga kasong hinaharap ni VP Sara, both as Vice President and nung siya po ay umupong kalihim ng Department of Education. So alam naman natin si Attorney Salang dating
ating legal counsel sa panahon ni PRRD. Kaya meron siyang inside information. So ayan na, nandiyan na yata si Attorney Sal. Attorney Sal, welcome back to Morning. ASPN. Good morning. Good morning, Morning. attorney. Okay. At ayan, pogi-pogi. Talagang formang-forma talaga si Inaanggulo Attorney pa Sal. talaga ni Ang Attorney anggulo talaga ni Attorney Sal. Attorney Sal, ito, naghain na naman ng bagong reklamo sa Ombudsman si former Senator Antonio Trillanes IV laban kay VP Sara for plunder and graft. Ano po ang masasabi mo po dito? Aside from the misuse of, na hindi pa rin niya ma-explain, no? Yung paggamit niya ng confidential fund, itong yung mga classrooms na imbis na 6,000, 100 plus lang. Tapos po, yung pa sa procurement po ng mga laptops, nung siya po ay kalihim ng Department of Education. Your thoughts po, Attorney Sal? Attorney Sal, nawala na naman si Attorney Sal. Nakita ko na kanina naka-laptop siya. Oo. Siguro mahina yung signal ni attorney kasi ngayon naka-cellphone na lang siya kaya naka-angle siya. Attorney Oo, Sal, baka- nako, kailangan sana natin maghanap kayong siya makausap. Phone patch na lang kaya para hindi tayo nawawala. At saka kayo po kung may mga katanungan po kayo para kay Attorney Sal kasi nga nagiging mas masalimuot na yung mga kasong sinasampa kay VP Sara. VP Ito pa lang, Sara, oo. inaabangan pa lang yung pagbuhay dun sa kanyang impeachment case. complaint, oo. Meron na naman panibago. Kung may mga Sa katanungan po Ombudsman. kayo, mag-text lang po kayo sa amin or dun sa aming Facebook account. Dahil ito na nga, tama si Pat P, very close si Attorney Sal sa mga Duterte. Oo. So I'm sure meron siya mga insider information. Kasi we also want to ask him about at Senator Bato de la Rosa. Tapos syempre si Attorney Harry Roque rin. Oo. Ito yung kumbaga ito yung mga kilalang mga personalidad ng panahon ni Rodrigo Duterte na humaharap ngayon sa kaliwat kanang mga kaso. Kaya si Attorney Sal bilang abogado, siya makakapagbigay sa atin more or less, 'di ba, ng anong mga sitwasyon, anong mga saluubin. Attorney Sal, sana po tuloy-tuloy na to. Attorney Sal, can you hear us po? Wala pa rin. Nako, Attorney Sal. We are trying. Naririnig ko kayo. Okay. Oh, yan. Attorney Sal, my first question, kasi nga naghain na naman ng reklamo po si Senator Antonio Trillanes sa Ombudsman, no, laban na ulit kay VP Sara for graft and plunder. Your thoughts po? Parang nadadagdagan, aside from the confidential and intelligence funds, yung classrooms, di ba, na she missed the target of 6,000, 100 plus lang po ang naipatayo. Tapos yung procurement po ng mga laptops sa panahon nung siya po ay kalihim ng DepEd. Your thoughts? Alam po ninyo yung complaint na yan sa ombudsman. Ang nasa likod niyan ay yung puwersa na biglang nagkasama-sama. Yung sinasabi mong rebelding yan. Kasama yung mga nasa kaliwa. Yan mga dating magkakalaban na ngayon biglang nagsama-sama. Alam naman natin na these are the same people who were behind the arrest, the detention, and the kidnapping of the former president. Sila rin ang nasa likod ng impeachment na dinismiss ng Korte Suprema. Kaya yan pong mga yan, ang talagang target niyan, hindi lamang siraan ang magama, kung hindi talagang tanggalin sa Panguluhan, sa eleksyon, sa 2028. Yan talaga ang katotohanan niyan. Dahil naman yung pong mga grounds nila ay wala namang puro walang batayan. Gaya nung sa pondong confidential funds. Hanggang ngayon, wala pa pong pinalang desisyon ng COA dyan. Kaya walang basis kagad Dahil hindi naman sinabi ng COA na may irregularidad. Sinasabi lang, na kulang kayo ng dokumento, magpadala pa kayo sa amin. So if that is the basis, talagang wala. Yung iba naman, ganun din. Puro gawa-gawa lang naman lahat nila yon. Lalong-lalo pa yung kay Madriaga, yun ang dinagdag nila. Yes. Isang nakakulong ngayon, nakademanda ng kidnapping, na pilit na gumagawa ng mga istorya laban kay Inday Sara. Ito pong lahat, pakulo lahat yan ng mga grupo na gustong tanggalin talaga si Inday Sara sa 2020. Tandaan nyo, supposed to be, hindi po pwedeng idemanda ang mga impeachable officers.
pero they're circumventing the law. Yan yung tinatawag na bending the law pinasasabi ng isang senador. Madalit sabi, hindi po titigil na yan. They are subverting the democratic institutions in this country para lang magtagumpay sila sa kanilang mithiin na tanggalin ang napakalakas na kandidato sa 2028 na si VP Inday Sara. So, Attorney Sal, pwede ba natin can we name the group behind itong gustong sirain nga po si VP Sara? Ay kung sino po yung nag-file, eh sila na yun. Kasama, syempre, yung mga nandiyan sa Kongreso at nasa administrasyon. Okay, so syempre nangunguna dyan si former Senator Antonio Trillanes. Alam naman po natin, kumbaga, kung ako po ay isang Duterte, yan po talagang tinik ng aking pamilya, no, si Senator Trillanes. Kasi sa simulat pa lang talaga, lagi siya po talagang naghahanap, no, ng kaso para ihain laban po sa mga Duterte. Eh matagal nang tinanggi ng elektorado yung taong yan. Lahat ng mga kaso niyan nadidismiss naman. Wala pa hanggang ngayon na inihain laban sa mga Duterte ang hindi na-dismiss. Attorney, so you're saying po that Trillanes is acting on his own together with this group? Or sabi nyo, nabanggit nyo kanina, may mga personalidad sa Kongreso na kasama niya. Sino po ba ito? Sino ba ang nasa likod ng impeachment from the very beginning? Tandaan ninyo, nag-start siyang kay Inday Sara nung ang grupo ng kaliwa at sa kapahintulutan naman ng majority allies ng Presidente Marcos Jr., ang nagsimula niyang confidential funds na yan hanggang humantong na nga sa impeachment, hanggang humantong na rin sa pag-aaresto kay Presidente Duterte. Yung mga yan, nagkakutsabahan lahat yan. That is the unholy alliance between formerly bitter rivals na ngayon ay magkakakampi. Kasi iisa nga, ang layunin nila, alam nila na napakalakas si VP Inday Sara at kailangan talaga tanggalin ito. Kaya sa ngayon, magkakasama sila. Maglalabanan na lang sila sa 2028 or kung matuloy ang kanyang pagtakbo at di sila magtagumpay, magsasama-sama sila para talunin nila si Inday Sara. Opo, pero may mga datos, attorney, na frontrunner pa rin po si VP Sara para sa 2028 presidential elections. Hindi niyo po ba masasabi na nag-iba na po yung political landscape and numbers sa Kamara de Representantes? In favor of VP Sara? Exactly. That is the very reason why they're joining forces. Ideologically different sila, pero since alam nila na lalong tumataas, ay kailangan talagang magsama-sama na sila sapagkat hindi nila kaya kung sila'y nag-iisa. So do you think, attorney, given these numbers now, tapos yung pabago-bagong allies nga dito sa alyansa dito sa Kamara de Representantes, may pag-asa po bang mag-prosper pa rin yung halimbawa impeachment case na inihahanda, supposedly, allegedly nila, laban kay VP? Kung ang tanong mo po, meron bang grounds for a conviction? Definitely wala. Kung tatanungin mo naman, pwede bang maipasa nila yan sa Kongreso? Dahil marami sila doon, it's a game of numbers, political lang, makakapasa yan. So you're saying mas marami pa rin po sila? Iba ang labanan sa Senado. So kailangan, makagtagumpay sila ron. Ay mukhang malabo sila ron. Hindi nila makukuha yung number of votes for conviction. So, in the meantime, VP Sara is preparing and she is already, kumbaga, hinahanda na niya, no? Kasi nga, come February 5, last day na po, no, ng one-year bar rule. So, February 6, kung sakali nga, yung kanyang mga kalaban ay maghahain ulit, ito na po yung araw na mag-uumpisa ulit ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Is she prepared? Do you know how is she taking this in the eventuality po na ito na po matutuloy yung kaso laban sa kanya? Hindi ba matagal na sinasabi niyan, bring it on. At sa kanyang legal team naman matagal nang nakaprepara dyan. Kaya hinahayaan niya na Di tuloy nila. Ready naman siya. Oh, okay. Siguro naman, ako naman po, Attorney Sala, ito nga birthday po, nakaka-birthday lang po ni Senator Bato
de la Rosa, no? At ayan nga, nagparamdam na nga siya sa wakas. Pero sinasabi nga nila na hindi siya nagpapakita ngayon dahil nga sa supposedly may palabas na arrest warrant from ICC. Halimbawa po, ito ay lumabas nga, halimbawa ito ay magkatotoo nga. Meron po, are we legally bound po? Is the Philippines legally bound to cooperate with the ICC? O talagang discretion po ito ng gobyerno ngayon? Hindi po totoo yan eh. From the very beginning, talaga naman walang jurisdiction ang ICC. At yan ang naging posisyon ng Administrasyong Duterte. At yan ay sinunod naman na tama naman ng Administrasyong Marcos Jr. Kung natatandaan nyo, hindi ba? Lahat ng mga pahig nila walang jurisdiction. But they're using Interpol. Dahil daw nakiusap ang Interpol, sinusunod nila kasi may agreement tayo. Kabalbalano yan kasi ang nag-issue ng warrant of arrest ay ang ICC na walang jurisdiction sa atin, sangayon sa gobyerno ito. And yet, yung inutusan o pinakiusapan ng ICC na Interpol na kung maaaring tumulong sa pag-aresto, pinalalabas nila na mas makapangyarihan pa doon sa principal, yung pinakiusapan. Pangalawa, under the agreement, ito pong Interpol ay coordinating agency lang, nakikiusap lang ito. Kung nakikiusap, nagre-request, pwede natin tanggihan. At dapat tanggihan sapagkat wala ng jurisdiction yung nakiusap sa kanya na makiusap sa gobyerno. So, well, of course, sinasabi nga natin, ano na yan parang butin academic dahil nga naumpisahan na yan ni former President Rodrigo Duterte. Ako po, tatanungin ko, Attorney Sa, we don't have a lot of time left. Ano na po ang kalagayan po ni former President Rodrigo Duterte? Nakausap niyo ho ba or may balita po kayo kay Inday Sara o kay Congressman Pulong na over the holidays, di ba, nagsalitan po sila para bisitahin po ang dating Pangulo? Ang huling na panood natin kay Inday Sara ay kahapon. Nandun yata siya sa Dahig. Oo. At sinasabi niya mukhang okay naman ang kanyang tatay. Perpentuhan sila. But of course, the usual na yung dating sakit niya. Kaya alam naman natin meron na siyang dating iniindang karamdaman. At lalo pa kung nag-iisa ka doon, lalo lalala yung sakit. Pero mukha naman daw nasa in good spirit pa hanggang ngayon. In good spirits pa rin. Pero how about si Attorney Harry Roque? May balita ba kayo kay Attorney Harry Roque? Kasi yan po yung mga usual suspects po, no, na tinitira po ng mga kalaban. Si Inday Sara, si Attorney Harry Roque, si Senator Bato de la Rosa. Hindi yung bang pagkakaalam natin, denied niya kanyang asylum. Of course, hindi niya inaamin. Pero ang pagkakaalam natin, ang nakausap ko isang network, talagang na-deny ang kanyang asylum, nakiusap lang yata na wag ihayag. At hindi ba ang latest siya yung pinababa sa aeroplano, hindi natin alam kung bakit siya pinababa or whatever is happening to him. Okay. Sige, Attorney Sal, keep us posted, no? Siyempre, ikaw ang go-to person namin talaga pagdating po sa pamilya ng mga Duterte dahil kayo po talaga ang legal advisor pa rin nila hanggang ngayon. Maraming salamat po, Attorney Sal. Thank you, Attorney. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you. Ayan po si Attorney Sal Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel po sa panahon po ni Rodrigo Duterte. At ang oras, alas 9:55 na po ng umaga. Alamin natin po ang damdamin ng ating mga kababayan sa ating question of the day. ASPN pa rin, ang sambayanan pinusuan natin. Basahin natin po ang mga comments mula sa ating mga viewers at listeners sa Facebook page. Sabi po ni LED Vinzon, abolish travel tax completely. It's a shame for the Philippines. Gamitin po ng maayos ang pera ng Pilipinas at bigyan po ng tamang budget para sa tourism, culture at arts. Magpasa po ng batas para unti-unting bawasan lahat ng taxes sa Pilipinas para pagaanin ang buhay ng mga Pilipino. Ang ultimate objective ay completely taxless society ang Pilipinas, parang Brunei. Ang sarap naman ng ganyan, ano, Walang sa walang buwis, tax-free. magandang ano yan. Uy, bago tayo sumunod. Hello po, maraming salamat sa St. Rose College po ng Tarlac. Bumisita po sila dito sa aming studio. Kumaway-kaway kayo sa inyong mga magulang. Ayan. St. Rose College. Ang layo, Saan sa Attendance Tarlac? check kayo. Tarlac City ba? Where in Tarlac?
Paniki, Tarlac. Ayan ang layo sa Tarlac mo. Mag-ingat sa biyahe. Thank you very much. O Ricky, ano Ayan, pa? ayon naman kay IJ sa Avedra, dapat yan alisin kasi po ang mga tax po nagpapahirap po sa mga bayarin. Correct. Sabi naman po ni Jing Medel, hindi naman nila makakayang tanggalin ang travel tax. Naghahanap pa nga sila ng pwedeng pagbayaran ng tax para madagdagan naman ang kukurakutin. Sabi naman ni Never Fortune ending. Angeles, bakit tayo magbabayad kung wala namang nakikitang benepisyo sa binabayad mo? Tapos nanakawin lamang ng gobyerno, VAT, travel tax, tanggalin na yan para bawas nakaw ng mga kawatan sa gobyerno. Ako nga, payo ko sa BIR, small steps. Umpisa nyo dito sa travel tax, tapos eventually yung sinasabi ni Mon na pag tax-free hanggang 1 million pesos pag kinikita mo. Oo, diba? Buwisin ka na lang pag more than 1 million ang kinikita mo. Pwede, Maganda, di ba? Ang taas ng bilihin ngayon, di ba? Oo, Tapos correct. hindi naman tumataas yung sweldo. Yes. So, kailangan talaga nating tulungan ang isa't isa, gobyerno, BIR. Bago kami magpaalam, happy 50th wedding anniversary po kay Ka Norberto at Cynthia Dasmariñas po ng California, USA. And kung may Tita Tessie Baltazar Hi, Tita and Tessie! Risa, hello again. And your cousin? And my cousin Risa Nepomuceno. Oh, diba? Oo. At tandaan po, dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At umaasa kaming bukod po sa impormasyon ay may nakuha rin kayong inspirasyon sa ating talakayan ngayong umaga. Dahil minsan, sapat na ito para magbigay ng lakas at pag-asa sa atin. Kaya tumutok ulit kayo bukas, Biyernes na, dito po sa ASPN. Sa palagay niyo? At susunod na po ang Kada Umaga Girls! At mamaya alas 9:30 ng gabi, Mata ng Adla International dito lamang sa Net 25. Happy Thursday! Happy Thursday!